kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, flag down rate ng mga taxi magiging 40 pesos na sa pagpasok ng bagong taon. Pero tanging mga taxing may metrong nakapag-i-issue ng resibo lamang ang maaaring magtaas. Ilang pang na biktima na ipinagbabawal na pikulo ay sinugod sa ospital ngayong araw. Hubert Webb, balik bilibid matapos lang ang mahigit 2 linggong paglaya. Una sa saksi, iba't ibang hotel sa Metro Manila, inihahanda na ang New Year packages, countdown at fireworks display para sa selebrasyon ng bagong taon. Isa pang una sa saksi, nagasalansa ng mga pakwan, nagpamalas ng kanyang kakaibang talento. At ilan sa quotable quotes ngayon 2010, balikan. ₱40 na flag down rate at 350 kada patak. Yan po ang sasalubong sa mga suki ng taxi sa pagpasok ng bagong taon. Pero paglilinaw ng DOTC, tanging mga taxing may metrong nakapag-i-issue ng resibo lang ang maaaring magtaas. Narito po ang aking report. Pila-pila sa taxi ang mga pasaherong ito dito sa isang supermarket sa Quezon City. Kapapamili pa lang kasi nila ng mga pang medianoche kaya sangkatutak ang mga bitbit. At mas makagagaan daw kung magta-taxi na sila pa uwi. Pero ang mga gaya ni Corazon Tabu, hindi lang ngayon kundi araw-araw daw kung mag-taxi. Pumapatak nga raw sa 400 pesos kada araw ang kanyang pasahe. Kaya naman dismayado siya nang mabalita ang akyat nasa 40 pesos, ang ngayon 30 pesos na flag down rate sa taxi. Ang patak naman sa kada 300 metro, mula 250 magiging 350 na. Sa kasalukuyang 50 pesos na bayad sa taxi, 30 pesos nito ang flag down rate at 20 pesos para sa 2.4 kilometers. Kapag natuloy ang pagtataas, ang flag down magiging 40 pesos at ang singil sa 2.4 kilometers magiging 28 pesos para sa kabuuang singil na 68 pesos. Dapat hindi muna magtataas kasi lahat mahal. Inanunsyo ng LTFRB ang taas singil sa mga taxi matapos maaprubahan ang joint petition ng Philippine National Taxi Operators Association at R&E Taxi. Nakita naman nila sa 2004 pa yung unang increase. So 2004 ngayon 2010 na, pagti 2011. They consider it fair and reasonable because tumaas na yung fuel, tumaas yung maintenance cost. Gayunman hindi ito ora-oradang ipatutupad. Magiging epektibo lang ito 15 araw matapos ilathala ang anunsyo sa mga pangunahing dyaryo. Paglilinaw pa ng LTFRB, tanging mga taxi unit lang na may metrong nakapag-i-issue ng resibo ang maaaring magtaas ng singil. Ngayon pa lang marami na sa ating mga kababayan ang umaaray. Mahirap din kasi parang gaya ngayon, pinaka-convenient talaga din na sakyan is taxi. Mahirap na ang taxi bigla din ang taas. Sasakay pa po ba kayo ng taxi? Pag-iisipan dahil kasi nga, di ba, we have to be practical. I don't think that's right. We have a lot sakit sa bulsa. Totoo yan. Siyempre marami tayong binibili na mas importante. Pero meron din namang naiintindihan ang kalagayan ng mga taxi driver. Yung flag down, okay lang. Pero yung yung for every, yung dating 250 gagawing 3, parang medyo mabigat na. Although, naghahanap buhay din sila. Pero kung mga taxi driver ang tatanungin, talagang panahon na raw para magtaas ng singil sa pasahe. Kailangan po ma'am, kasi ma'am, hirap na rin ma'am kami. Ngayon nga ma'am, swerte naman makapag-uwi ako ng 200 pesos eh. Sobrang katrapikan. Yun ang natatalo kami, yung gas namin. Mga kapuso, 2 araw na lang po at 2011 na. Saksi ang inyong Liga ng Katotohanan sa mga pinakamainit na balita ukol sa pagsalubong sa bagong taon. Nakaantabay sa Gat Andres Bonifacio Medical Center si Jamie Santos, habang nasa Jose Reyes Memorial Medical Center naman si James Velasquez. Mag-uulat naman mula sa fireworks capital ng bansa sa Bocaue, Bulacan si Cedric Castillo. Binabantayan ni JP Soriano ang bentahan ng paputok, paingay at pampaswerte sa Divisoria. Nakapwesto naman si Ian Cruz sa Makati para sa fire drill sa paligid ng West Tower Condominium. Pikulo pa rin po ang pangunahing salarin ng mga sugatang isinusugod sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center sa Tondo, Maynila. At marami pa rin sa mga biktima ay mga bata. Live mula roon, saksi si Jamie Santos. Jamie?
Ivan Maris, pinakahuling biktima ng paputok dito sa Gat Andres Memorial Medical Center ay ang 9 na taong gulang na batang babae na nadaplisan ng Piccolo. Sa kanyang iyak pa lang, mababakas ng tinding sakit na nararanasan ng 9 na taong gulang na batang ito nang madaplisan ng ipinagbabawal na Piccolo. Baka mas malala pa nga raw ang inabot niya ayon sa ina ng bata kung hindi naiihagis ang Piccolong inilagay lang daw ng isang kalaro sa kanyang kamay. Sa kabuang tala ng ospital, 90% ng mga biktima ng paputok na isinugod dito ay nadali ng Piccolo. At gaya ng pinangangambahan ng DOH, karamihan sa mga biktima ay menor de edad. Tig-iisa naman ang kaso ng nasugatan dahil sa pillbox, whistle bomb at lusis. Pero pinakagrabe ang kaso ng 35 anyos na lalaki na sobrang pinsala ang tinamo sa kanyang kamay sa pagsindi ng pinagbabawal ding plapla. Ayon sa pamunuan ng ospital, lasing umano ang lalaki na masabugan ng paputok. Kung iinom po tayo, huwag na po tayong maghawak ng mga paputok. At kung magpapaputok po tayo, dapat po hindi tayo nakainom. Pero yung sinasabi ko magpapaputok tayo, yung mga hindi ipinagbabawal. Ivan Maris, paulit-ulit na paalala sa publiko hanggat maiwasang magpaputok ay iwasan ito, kung hindi man magdoble ingat para buong-buong sasalubungin ng bagong taon. Mula dito sa Gat Andres Memorial Medical Center, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Silipin naman natin ang sitwasyon sa Jose Reyes Memorial Medical Center. At live mula roon, saksi si James Velasquez. James! Maris, tulad ng sa Gat Andres Hospital, Piccolo din yung nangungunang paputok na nambibiktima ng mga tao. Katunayan, ilang minuto pa lang ang nakalilipas nang ipasok dito sa emergency room ang isang 35 anyos na lalaki na nagngangalang Reggie Racelis matapos siyang madaplisan ng pinapaputok na Piccolo sa kamay. Agad namang nakalabas ng ospital itong si Racelis dahil daplis lamang yung kanyang tinamo. Sa maliban kay Racelis, isang 9 na taong gulang na batang babae ang nadaplisan din ng Piccolo sa Quiapo, Maynila ngayong araw. Si Joanne ang pinakahuling biktima ng paputok na isinugod dito sa JRMMC ngayong araw. Mag-iigib sana ng tubig kanina 9 na taong gulang na si Joanne Mateo, taga Quiapo, Maynila, nang bigla daw siyang tamaan ng Piccolo sa paa. Nagtamo siya ng multiple second-degree burns. Uwi na ako, nagitan po ako ng paputok. Piccolo po. Simula noong December 24, 27 na ang naitatanang biktima ng paputok ng JRMMC. At kahit ipinagbabawal na, numero 1 pa rin sa larin ang Piccolo na 14 na naging biktima. 3 biktima naman ng 5-star quitis, 2 biktima ang King Kong at 1 nasaktan sa luces. Ayon sa JRMMC, karamihan daw ng mga biktima ay mga bata. Basically, ang sinasabi ng mga pasyente is accidental fire nung Piccolo. Siguro yung safety nung firecracker ang nagiging problem. So, some of them merong kiniklaim na under alcohol, pero not all of them. Ito'y tinuturing namin na the calm before the storm. The storm happens tomorrow night, yun ang Bispiras, sapagkat sa aming talaan sa mga nakalipas na taon, ang Bispiras at ang bagong taon, ang pinaka-peak ng pinakamaraming nabibiktima. Marisa, kahanda naman daw ang mga residente dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center sakaling bumuhos o bumugso yung mga biktima na magpapaputok habang sumasalubong ngayong bagong taon. Live mula sa Maynila, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Sa buong bansa, umabot na sa 229 ang nasabugan o nakakain ng paputok o kaya tinamaan ng ligaw na bala. Base po yan sa latest nationwide surveillance data ng Department of Health. 206 dito, firecracker-related injury o yung tinamaan o nasabugan ng paputok. At numero 1 pa rin dyan ang Piccolo na ipinagbabawal ng mga otoridad. Nanawagan naman si Pangulong Noynoy Aquino sa mga magulang na ilayo ang kanilang mga anak sa mga paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Sa kabila ng tumataas na bilang ng mga biktima ng paputok, nagkukumahog pa rin ang ilan nating kababayan sa pamimili ng pailaw at paingay. Isang gabi bago ang bisperas ng bagong taon. Live mula sa Bukawi, Bulacan, saksi si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Marie, sa pag-ikot-ikot natin dito sa may Bukawi, Bulacan ay inalam natin kung ano yung pinaka-mabibenta mga paputok, gayon din yung mga matutumal ang bentahan.
Panig-bayig na ang eksena sa mga tindahan ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Sako-sako, bulto-bulto o kahit na pira-piraso lang, tila ba walang kaso ang magsunog ng kaunting salapi, makapagpaingay lang sa pagbubukas ng panibagong taon. Kaya naman ang mga nagtitinda, todo akit sa mga customer, maubos lang ang nagtambak na paninda sa mga shelf. Pero sa lahat ng paninda, meron daw 3 pinakamabenta. Siyempre, number 1, Quickies. Second, sawa. Then yung pangatlo, Lucy's tsaka Fountain. Natuto na tao eh. Siguro natatakot na rin sila. Yung iba nga ayaw na ng putok eh. Gusto puro ilaw na lang eh. Bagamat hindi ipinagbabawal, ang Quickies ang pumapangalawa sa Piccolo pagdating sa may pinakamaraming na biktima sa buong bansa. Piccolo, gusto mo? Bakit? Para naman sa mga produktong hindi kasing ningning sa paningin ng mga mamimili. Siguro po babalik lang namin yung puhunan namin para naman hindi kami malugi dun sa puhunan namin dito sa mga stock na to. Opo, para lang po. Okay, Maris, narinig natin para sa mga habol pa dito sa pagbili ng paputok bukas, baka o posible na magkaroon ng bagsakan ng presyo ng mga paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Sa ngayon ay magdamag pang bukas sa mga tindahan dito, pero bukas ay aabuti na lamang daw sila hanggang alas 10 ng gabi. Live mula rito sa Bulacan, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.